Ano pong maaring masamang implikasyon o mabuting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, Attorney? Well, nung minsan ako'y nag-vlog, no? At sabi ko, tatlong pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng Trial Chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction. No? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. No? So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule. Kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiksyon, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na naman pagkakamali at yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiksyon sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry, no, na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila, no? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga-Netherlands. No? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, Proton Mail. No? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. At kaya nga ako, sinasabi ko bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still kumikita pa rin sila for now, Attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na silang lilitising kaso. So, nagrereklamo na nga yung Japan, na biggest donor ng ICC, na despite na ang dami-dami nilang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-absulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso ni Tatay Digong sa mulot mula, sinabi ko, walang mangyari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan ang mawala yung ICC. Attorney, si Edmar